Pagkatapos ay sinabi ng Bronze Sword kay Chopper kung paano hahawakan ang isang babae bago biglang naputol ng isang kamay na humawak sa kanya sa likuran at nagtanong kung paano. Lumitaw ang wooden sword at bamulong na tila masigla ang bronze sword na ikinatigilan ng bronze sword. Kinaladkad ng wooden sword ang bronze sword, sinasabi sa kanya na kailangan niyang sumama sa kanya dahil mayroon siyang sasabihin sa kanya. Humingi ng tulong ang bronze sword kay Chopper na sarkastikong nagdasal para protektahan siya ni Chen Pingan. Pagkaraan ng ilang sandali, parehong dumating ang bronze sword at ang wooden sword sa gitna ng kagubatan. Naguluhan ang bronze sword kung bakit hindi siya inatake ng wooden sword sa kabila ng paniniwala na ito ay isang bagong uri ng paraan ng pagpapahirap. Balisa, tinanong ng bronze sword sa wooden sword kung ano ang gusto niyang pag-usapan. Nagsalita ang wooden sword at tinanong ang bronze sword kung isinusumpa niya ba siya sa kanyang isip pagkatapos niyang bulihin siya ng napakaraming araw. Natakot ang bronze sword at hindi sumang-ayon, sinasabi sa wooden sword na hinding-hindi niya siya susumpiin. Pagkatapos ay guminhawa ang wooden sword at ipinaalam sa bronze sword na pagkatapos niyang magalit, napagtanto niya na gumawa ng dahilan si Chopper upang paalisan siya sa paggulo sa kanya. Idinagdag niya pagkatapos na sinabi ng kanyang master sa kanya na magnilay dahil nakilala niya ang kanyang mga pagkakamali at hindi dapat niya ito ibinuhos sa kanya. Nanigas ang bronze sword habang hawak siya ng wooden sword, tinanong siya kung bakit niya sinasabi sa kanya ang lahat ng iyon. Sumagot ang wooden sword, sinasabi sa bronze sword na hindi na niya ito guguluhin, na nagpatanong sa kanya kung totoo ba ang kanyang sinasabi bago lumipad ang wooden sword. Ipinaalam niya sa bronze sword na babalik siya sa loob ng 2 araw upang humingi ng paumanhin at bayaran siya at nagpaalam. Nangingimi, nagtaka ang bronze sword kung bakit nakaramdam siya ng kawalan dahil mabuti na lang na hindi na siya guguluhin ng wooden sword. Isa pang araw sa bahay ni Chen Pingan, napansin ni Chopper ang bronze sword na umiiyak sa sulok, nagtataka kung ano ang problema sa kanya. Sumama si Phoenix sa panunukso ni Chopper, sinasabing ang isang taong forever single ay hindi makakaintindi sa nangyari sa bronze sword na nagkagusto sa wooden sword. Naiinis, sumagot si Chopper, sinasabi kay Phoenix na hindi lahat ay masakas tulad niya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasabi na ang bronze sword ay kanyang maliit na kapatid at kailangan niyang maging matigas tulad niya. Pagkatapos ay bamulong ang bronze sword na boring ang buhay bilang isang espada at sinabi kay Chopper na kung sasabihin niya na nasa isang relasyon sila, bubugbugin siya ulit ng wooden sword, na nagpatanong kay Chopper. Nagulat si Chopper sa sinabi ng bronze sword, tinanong siya kung tunay niya bang mahal ang wooden sword. Kinamot ng bronze sword ang kanyang mukha dahil hindi niya talaga naintindihan kung ano ang pag-ibig. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na bagaman laging galit ang wooden sword, naging cute siya kapag galit siya. Bumagsak ang panga ni Chopper pagkatapos marinig ang kanyang narinig at tinanong niya ang bronze sword kung bakit bumalik ang wooden sword, nagtataka kung babawiin ng wooden sword ang kanyang salita. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa bronze sword na ipagpapatuloy nila ang kanilang pag-uusap mamaya pagkatapos ipaalam sa kanya na kailangan niyang magtago muna. Nag-alala si Chopper habang hinahabol niya ang bronze sword, sinasabi sa kanya na patuloy siyang nagsasalita tungkol sa pag-ibig ngunit sa huli ay tumakas. Aabuti na sana ni Chopper ang bronze sword nang bigla itong nawala, na nagpatamba sa kanya. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng bronze sword na nakikipag-usap sa wooden sword na matagal na niyang hindi nakita. Nakaramdam ng cringe si Chopper sa kanyang katawan nang marinig niya ang kanyang narinig. Dumating ang wooden sword at ipinaalam sa bronze sword na bumibisita lamang siya upang bayaran siya. Ipinaalam sa kanya na hindi na niya siya guguluhin at hindi niya kailangang magpatuloy sa kanyang pag-arte na gusto siya upang mapahiya siya. Nauutol na sinabi ng bronze sword sa wooden sword na pakinggan lamang ang kanyang paliwanag. Pagkatapos ay binigyan siya ng wooden sword ng isang kahon at ipinaalam sa bronze sword na ito ay isang spiritual metal stone at kung gagamitin niya ito upang hasain ang kanyang anyun ng espada, ang kanyang spiritual body ay hindi makakaligtas sa anumang impurities. Idinagdag niya pagkatapos na ang spiritual metal stone ay isang malaking benepisyo para sa kanyang cultivation at hiniling sa kanya na isaalang-alang ito bilang kanyang paumanhin. Ang wooden sword ay magsasalita na sana sa bronze sword nang may sasabihin din ito sa kanya.
Ipinagbigay alam niya sa lahat na kailangan niyang samahan ang kanyang amo sa Chaos Realm at hindi niya alam kung kailan siya makakabalik at banibisita niya rin sila para magpaalam. Pinayuhan naman ng Peach Tree ang wooden sword habang ang galit na Phoenix ay inakala na binuhos ng kanyang amo ang galit nito sa kanya at pinayuhan din siya ng teapot. Sinabihan naman siya ni Chopper na kontaken sila kung may mangyari. Natuwa ang wooden sword na nag-aalala ang lahat at siniguro sa kanila na magiging maingat siya. Pagkatapos ay lumutang siya at sinabihan sila na mag-ingat. Lumapit ang bronze sword sa kanya habang paalis na siya, hiniling sa wooden sword na maghintay habang hinahawakan ang damit nito. Tinanong ng wooden sword kung may problema. Sinabi naman ng bronze sword na hindi na siya nagpapanggap, hindi tulad dati, para ipahiya siya. Naintindihan niya na, gusto niyang makasama ito at kahit nakakahiya, hindi inalintana ng bronze sword. Ibinigay niya pabalik ang kahon at sinabi na hindi na niya ito kailangan. Nagtanong pa siya kung papayagan niya siyang ligawan ito kung masama ang loob niya dahil sa pambubuli sa kanya. Namumula ang wooden sword at pinalo ang bronze sword, tinanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang mamili. Hiniling ng bronze sword na maging banayad siya. Ibinalik niya naman ang regalo sa kanya at sinabi na pwede na niyang itago dahil hindi niya na ito babawiin. Nagpumilit pa rin ang bronze sword at muling nagtanong kung papayagan niya siyang ligawan siya. Lumutang ang wooden sword at ipinagbigay alam sa bronze sword na palagi siyang palaban at kung may lakas siya para labanan siya, mamahalin niya ito. Ang bronze sword, namumula pa rin pagkatapos ng biglaang pagtatapat, ay hiniling sa wooden sword na maghintay ng 1 buwan para makita ang pagbabago niya, kung saan sumang-ayon ang wooden sword bago tumakas palayo. Kinawian ng bronze sword at sinabihan ang wooden sword na alalahanin siya sa loob ng 1 buwan dahil iyon ang kanilang pangako. Napansin ng masayahing bronze sword ang pagkunot ng noo ni Chopper at tinanong kung ano ang problema sa ekspresyon nito. Nag-aalala, tinanong ni Chopper ang bronze sword kung paano siya naglakas loob na kausapin ang wooden sword at kung hindi ba siya natatakot na hahatiin siya nito sa dalawa. Naguluhan ang bronze sword sa sinasabi ni Chopper dahil alam niyang ang wooden sword ay isang cute at banayad na sword spirit na hindi gagawa ng anuman na malupit. Dahil dito, nagulat si Chopper. Sa pagkalito, itinaas ni Chopper ang kanyang hinlalaki ng may panunuya at sinabihan ng bronze sword na napakagaling niya. Makalipas ang ilang sandali, ipinagbigay alam ni Chen Pingan kay Jiang Yukon na aalis na siya, kung saan sinabihan siyang maghintay. Nag-aalala, tinanong ni Chen Pingan kung ano ang problema, na may nag-aalalang tingin. Humingi ng paumanhin si Jiang Yukon sa kanya at ipinagbigay alam na nawala ang sachet na may patak ng dugo nito. Ngumiti si Chen Pingan at sinabihan si Jiang Yukon na huwag mag-alala dahil makakagawa siya ng isa pa pagbalik niya. Nagningning ang mga mata ni Jiang Yukon nang marinig ang magandang balita at tinanong si Chen Pingan kung kaya niya itong gawin sa sandaling iyon, kung saan sumang-ayon siya. Kumuha si Chen Pingan ng karayom at tinusok ang isa sa kanyang mga daliri, na nagdulot ng pagpatak ng dugo sa sachet na hawak ni Jiang Yukon. Nausisa si Chen Pingan at tinanong si Jiang Yukon kung paano niya nawala ang sachet na hawak-hawak niya sa loob ng silid. Natakot na mahuli, sinabi ni Jiang Yukon na basta na lamang nawala ang sachet. Napansin ni Chen Pingan na kinakabahan si Jiang Yukon at tinanong kung may itinatago ito sa kanya, kung saan tinanggihan niya ang mga akusasyon nito. Sumuko siya at sinabi na inaamin niya na may itinatago siya sa kanya habang tinatitigan siya ni Chen Pingan. Sinabi naman ni Jiang Yukon kay Chen Pingan na hindi talaga nawawala ang sachet at ang dahilan kung bakit niya ito hininga ng isa pang patak ng dugo ay dahil kailangan ng kanilang customer ng 100 patak ng dugo nito at ayaw niya itong takutin kaya hindi niya sinabi ng direkta. Naguluhan, tinanong ni Chen Pingan kung mga demonyo ang mga tao sa pamilya nito, kung saan sumagot siya na hindi niya ito maiiwasan. Ngumisi si Chen Pingan at siniguro sa kanya na hindi niya kailangang itago sa kanya dahil kaunting dugo lamang ito. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na kung ibig sabihin nito ay maaari silang magkasama habang buhay, buong puso niyang ibibigay ang kanyang dugo. Sinabihan siya na hindi niya kailangang kolektahin ito patak-patak dahil nakakaabala at hiniling na maghintay hanggang bumalik siya dahil gagamitin niya ang kutsilyo para hiwain ang kanyang braso para magkaroon siya ng sapat na dugo nito. Namula si Kang Yukon pagkatapos ng sinabi ni Chen Pingan. Kinawian ni Chen Pingan ang kanyang palm at siniguro na tutulungan niya itong tapusin ang 100 sachet na iyon at ipinagbigay alam na babalik siya ng maaga.
Namula ang mukha ni Jiang Yukon dahil natuwa siya kay Chen Pingan, bamulong na gusto lamang niya itong takutin para makaganti sa pagpilit sa kanya na kumain ng pakwan. Gayunpaman, hindi siya makapaniwala na proaktibo pa rin ito. Pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang mukha at naisip na labis siyang nahihiya at gustong maghanap ng butas na mapagtatagwan. Ilang minuto ang lumipas, itinali niya ang sachet sa peach tree at sinabihan siya ni Phoenix na sa dugo ni Chen Pingan, magiging sapat na iyon para gumaling siya. Si Jiang Yukon, nahihiya pa rin, ay nagtataka kung anong dahilan ang gagamitin niya para itago ito. Nang sumapit ang gabi, samantala sa bahay ni Wu sa God Realm, isang malaking kidlat ang tumama sa isa sa mga bahay. Isang galit na lalaki ang humingi na lumabas ang ninuno ng pamilya Wu. Lumabas ang ninuno, ipinakilala ang sarili bilang si Wu Jin at magalang na tinanong ang lalaki kung anong aral ang dala niya. Tinanong ni Wan Jiangyi si Wu Jin kung siya ang pumatay kay Lai Zheng. Nagulat, hindi siya makapaniwala na ang kanyang 1000 taong kaaway na si Lis Yiding ay may amo sa God's Sovereign Realm. Nagtaka naman siya kung bakit hinahanap siya ni Wan Jiangyi dahil si Lai Ding ay pinatay ni Chen Pingan. Naniwala siya na ang pagpunta ni Wan Jiangyi sa kanya ay pagsubok ni Chen Pingan para sa kanya at iginiit na hindi siya dapat magbunyag ng anuman. Sumagot naman si Wu Jin kay Wang Jiangyi na tama siya na siya ang pumatay kay Lai Zheng at siya ang nagsabi sa kanya na mas mababa siya sa iba. Nagpakawala ng key palm si Wang Jiangyi at inatake si Wu Jin, tinawag siyang mayabang. Itinaas naman ni Wang Jiangyi si Wu Jin gamit ang isang malaking kamay, binyantaan siya na papatayin siya para ipaghiganti ang kanyang disipulo habang dinudurog si Wu Jin ng malaking kamay. Umubos siya ng napakaraming dugo dahil naniwala siyang mamamatay siya at sa kanyang boses na humihingal, tinawag niya si Chen Pingan, humihingi ng tulong at bamulong na dahil pagsubok ito, naniwala siyang dapat na sinusundan siya ni Chen Pingan. Naiinis, nagtaka si Wang Jiangyi kung sino ang sinasabi ni Wu Jin at sinabihan siya na walang sinuman ang makapagliligtas sa kanya habang nangyayari ang mga pangyayari. Isang portal ang lumabas sa kalangitan at isang paa ang lumabas mula dito, na nagdulot ng pagkawala ng kontrol ni Wang Jiangyi sa kanyang malaking kihan na nagpahintulot kay Wu Jin na makatakas mula sa kanyang pagkakapit at umuubo. Naisip naman ni Wang Jiangyi kung ang lumabas ay ang senior na tinatawag ni Wu Jin. Nagpatuloy siya sa paniniwala na gaano man niya tingnan, si Chen Pingan ay nasa tribulation stage pa rin, na nagdulot ng pagiging misteryo niya para sa kanya habang lumulutang ang tatlo. Napansin ni Chen Pingan si Wu Jin at nagtaka kung ano ang nangyari, na naniwalang dumating siya sa maling oras. Kumapit si Wu Jin sa mga binti ni Chen Pingan habang nagmamakaawa siya para sa tulong. Hinawakan siya ni Chen Pingan at sinabihan na huwag mataranta, gusto niyang ipaliwanag kung ano ang nangyari ng detalyado kung saan sumang-ayon si Wu Jin. Galit, naisip ni Wu Jin na si Chen Pingan ay lubos na detalyado at iginiit na sinubak siya. Pagkatapos ay tinanong niya si Chen Pingan kung naaalala niya ang matandang lalaki na nakaitim na nag-offend kay Zillinger at nagsalita ng bastos sa kanya nang una silang magkita. Kinumpirma ni Chen Pingan ang mga pahayag ni Wu Jin at idinagdag na pinatay niya si Li Siding sa isang sampal. Itinuro ni Wu Jin si Wang Jiangyi at sinabihan si Chen Pingan na siya ang amo ni Lai Zheng at nagkamali siya sa pag-aakalang si Wu Jin ang pumatay sa kanyang disipulo. Nagpatuloy si Wu Jin sa pagsasabi na ayaw niyang ihayag ang pagkakakilanlan ni Chen Pingan kaya tinanggap niya ang sisihin at muntik ng mapatay ni Wang Jiangyi. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na hindi mahalaga sa kanya kung namatay siya, natakot lamang siya na masangkot ang pamilya Wu kaya hiniling niya kay Chen Pingan na maging amo ng pamilya Wu. Habang nagngangalit ang ngipin ni Wu Jin, naisip niya na pinahahalagahan ni Chen Pingan si Dong Yuan at kung masasangkot ang pamilya Wu, naniwala siyang gagawan ng aksyon si Chen Pingan. Pinalo ni Chen Pingan ang balikat ni Wu Jin at sinabihan na huwag mag-alala dahil bibigyan niya ito ng hustisya. Pagkatapos ay naisip niya na ang dahilan kung bakit siya dumating sa pamilya Wu ay upang humingi ng tulong sa kanila upang mangolekta ng malaking halaga ng immortal spiritual wood at ang insidente na nangyayari ay kanyang kasalanan dahil inako ni Wu Jin ang sisihin para sa kanya, hindi niya lamang ito maaaring balewalain. Naniwala si Chen Pingan na ang kanyang lakas ay dapat nasa God's Sovereign Realm dahil nakapatay siya ng isang tao sa God King Realm sa isang sampal lamang. Idinagdag niya na kahit na ang kanyang mga kayamanan ay pawang mga top-grade immortal weapons, ang lakas ni Chopper ay walang katapusan at nagtataka siya kung maaari niya itong subukang kontrolin habang papalabas na siya kay Chopper.
Sinabihan niya si Wang Jiangyi tungkol sa sitwasyon ng pamilya ngunit pinutol siya ng bantang boses ni Wang Jiangyi na sinabihan siyang huwag makialam sa kanilang negosyo. Iginiit ni Wang Jiangyi na ang ugali ni Wu Jin kay Chen Pinggan ay mukhang totoo dahil naniwala siya na itinago ni Chen Pinggan ang kanyang paglilinang at dapat na nasa God's sovereign stage na. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.